Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ang public works is more concerned sa technical aspect ng existence ng mga billboards natin. Nandun sa mismong billboard, whether sabihin natin masama, malaswa, or kung ano man yung benefit na ibibigay dun sa publiko, wala na kami dun eh. Basta pag nakita natin violated dun sa 5 criteria na yun, outright ang ating pagdadismantle. Ito ang pahayag sa bitag na Department of Public Works and Highways Undersecretary Rafael Yabot hinggil sa mga nakabanderang indecent billboards sa Metro Manila. Ito'y matapos lumabas sa mga balita ang masigasig na kampanya umano ng DPWH laban sa mga billboard na makikita sa lansangan. Nilinaw ni Yusek Yabot hindi sakop na kapangyarihan ng DPWH ang mga nilalaman ng bawat billboard. Ang napabalitang kampanya ng DPWH laban sa mga billboards ay may kinalaman sa technical na aspeto at struktura ng mga ito. Basically, yung ginagawa nating reassessment at revalidation ng mga existing billboards natin ngayon ay yung 5 parameters na iset natin. Number 1, yung lahat ng billboards within the road right-of-way. Pangalawa, yung nagbabayad ng setback. Pangatlo, yung malapit sa mga power lines natin. Pang-apat, yung structural soundness ng structure tinitingnan natin. At saka yung mga walang permit. Para sa DPWH, hindi issue ang indecent billboard na makikita sa mga pangunahing highways sa bansa. Subalit, para sa Manila 6th District Representative Benny Abante, isang malaking problema ang mga indecent billboard. We don't have a proper law to address it. Wala eh. Meron tayo, Article 2 ng Revised Penal Code, pero wala naman nakalagay doon, clearly defining what is obscene. So, pwede tayo magdemanda, wala namang nangyari. Because they always call for press freedom, they always call for this is an art, this is an advertisement. Itong billboard, isa lang po yan sa mga medium na ginagamit ng ating advertiser. Yung iba, para siguro mapapansin, maluwag yung mga kasuotan, kaya punti lang ang kasuotan. Ayon kay Congressman Abante, isang panukalang batas ang naipasa ng kanyang tanggapan sa Kongreso Pebrero pa ng 2008. Ang House Bill No. 3305 o batas na naglalayong magparusa sa sino mang gagawa, magpapakalat at magpapakita at mag-iimprenta ng mga materyales na may temang kalaswaan. Ang problema, hindi pa maisabatas ang panukalang ito dahil simula ng nakaraang taon, nakabinbin pa ito sa Senado. Yung chairman ng Committee ng Senate counterpart ko is Senator Bongevilla. And I am asking the Senate, through your program, please naman, ipasa naman yung counterpart bill namin on anti-obscenity. Because it encompasses from billboard to cyberspace. Napagkat, grabe na eh. At gumagrabe na. Kaya't isang panawagan ang binitiwan ni Congressman Abante sa Advertising Board of the Philippines na siyang tanging ahensyang may kontrol sa lahat ng nilalaman ng mga advertisements katulad ng billboard. I'm appealing to their sense of morality. I'm appealing to their consciousness. If ever there, sana they can always advertise na maganda eh. They can change the advertisement. Their products can be sold without the
resorting to tinatawag nating gutter pictures or gutter language. Huwag na hintayin yung bill na magpatas pa. For the sake of the family, for the sake of our women, and our children. Kung talagang pag-uusapan yung the moral values, hindi po natin yung problema yun dahil ito naman yung pareho ang hanap natin. Mabigay yung tamang mensahe na hindi nakakasama sa panlasa ng ibang tao. Si Frank Nueva, presidente ng Outdoor Advertising, sa ilalim ng AdBoard, may proseso daw sa paglalabas ng mga billboard ng mga kumpanyang nagpapa-endorso. Dumadaan daw ito sa isang screening. All the advertising materials being shown in any media is required to pass through a screening under the Advertising Standards Council. Galing sa creative, dumadaan yun sa screening at kung okay na sa screening, saka pa lang nilalabas. So wala po kaming pag-aari, wala kaming control doon kung anong mailalabas doon. Basta, yun bigyan na ng pahintulot na ilabas yan. Oras naman daw na may nagreklamo laban sa nilalaman ng bawat billboard, iniimbestigahan rin daw ito ng kanilang asosasyon. On a particular exposure, the association as well as the advertiser naturally will listen to that because the worst advertising is a negative and an attack on the particular product which you are supposed to encourage acceptance. Kung nakakasama yun, agad-agad wininido ko nila yung nakakatama ng sensitibo ng mga tao. Ngayong 2009, buwan ng Hunyo, wala pa ring pinagkaiba ang tema ng outdoor advertising o billboard. Kung kayo'y nagmamaneho kasamang inyong mga anak or pamilya sa isang sasakyan, talagang makakaagaw ng pansin yung mga malalaswang billboard, lalo-lalo na yung mga babaeng naka two-piece lang na talagang makikita ho, lalo-lalo na isang alak. Makikita yung isang billboard ng babae na kaganon, nakaupo, tapos yung may mga sequence pa ata yung kanyang mga bra at ang kanyang panting parang gold na makikita mo parang flesh na ho, kulang na lang makita yung nipples paano naman yung mga batang inosente pa, mga musmus pa nakikita, nagtatawanan, tapos makikita mo sa sakyan kakalabitin yung kanyang kapatid na maliit, sasabihin ng isa naman, "No, Mommy, I did not look." Di ho ako nagiging moralista rito, sinasabi lang ho natin, may mga pwedeng paglagyan dyan. Pwede na lang ho gamitin yan sa mga magazines na medyo huwag naman ho open to the public na lahat ho At kayo naman sa advertising board, pambihira naman kayo. Wala na ba kayo magawa? Yun na nga ba talagang gusto ninyo mangyari sa kapakanan ng inyong mga kliyente? Hindi nyo tinitingnan ang kapakanan ng komunidad? Sa amin ho, sinasabi ho namin kung ano yung masakit na katotohanan. Dahil hindi ho kami magbubulag-bulagan. Advertising board, gising na ba kayo? Hindi pa. Kinakailangan ba hampalusin ko kayo?